Magandang umaga po sa pinakapaborito nating political analyst. Yawn. Na hindi daw political analyst, sabi nung iba. Bakit naman? Bakit Ay, para naman? sa akin, political analyst siya. Oo Di naman. Manigas ang nagsabing hindi. Oo Di ba, nga. Sek? Heckler lang tayo. Oo. Anyway, kasi napa-invite tayo kay Secretary Llamas dahil today, babalik po ang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee. Ano bang dapat After asahan? how many months? Aba, tagal-tagal din ha. Nagbakasyon Oo. kasi sila. Ano bang dapat asahan ng madlang people at ano ba ang dapat lumabas dito sa mga hearings na ito, Secretary? Well, kausap ko nga si Senator Ping Lacson, no? A few days back, 2 days ago. Iko-convene o bubuksan itong Blue Ribbon ahead dun sa pagbukas ng session ng Senado. Ibig sabihin, mukhang very important itong Blue Ribbon hearing na ito. At nangyayari itong Blue Ribbon hearing na ito pagkatapos nilang bigyan ng state witness status yung apat na galing sa DPWH at saka mga kontraktor. Ibig sabihin, itong mga witnesses na ito ay pinaniniwalaan at tinatangkilik at gagamitin ng gobyerno, no, laban do sa mga binanggit nila na tumanggap ng mga bribes, no. Kaya nangyayari itong Blue Ribbon sa ganung klaseng konteksto. Kaya maraming mga senador at mga politiko medyo ninenervyos ngayon, lalo na yung mga binanggit ni Undersecretary Bernardo, no, at saka ni DPWH Director Alcantara. Dahil ibig sabihin, yung kanilang testimony ay magiging basihan sa mga kaso. Medyo marami yung nabanggit ni Yusek Bernardo ng mga senador. Ako nga medyo nagulat doon sa mga binanggit ng mga senador. Kaya medyo ninenervyos sila dahil malamang ay gamitin yung testimony ni Yusek Bernardo laban sa kanila. Opo, pero Kaya Sek, hindi pa sila safe. Yeah. No, hindi pa sila safe, ha? Wala pang safe. Pero Sek, hindi ba parang naglilinger na ng todo itong hearing dun sa punto de vista ng mga kababayan natin? Hindi kaya nagsasawa na sila sa kaliwat na kanang expose. Ang gusto na mangyari ng tao ngayon, ikulong nyo na yun. Dapat nyo Resulta. ikulong ninyo resulta. Oo. Sino ba ang dapat managot yan? Hindi yung iilan lang. Dapat talaga merong managot na mas big fish, so to speak, Secretary. Yes, tama yan, Alvin, no? Dahil halimbawa, mismo yung prosesyon ng Black Nazarene, nakita nyo naman, mismo yung pare, no? Ay nagsermon tungkol dito sa korupsyon. At mismo yung mga tao sumisigaw ng kulong na yang mga kurakot. Ngayon lang ako nakakita ng Black Nazarene na sumisigaw ng ganon yung mga devotees. No? Kaya talagang unprecedented yung outrage ng mga tao dito sa unprecedented massive corruption scandal na ito. No, ang problema ay last year nag-overpromise at nag-underdeliver yung gobyerno. Kaya this first quarter, kailangan ay yung kanilang mga hindi na-deliver ay magawa nila ngayon. Kaya naghahabol sila halimbawa ay hinasuhan na si dating Senator Bong Revilla, etc. At ngayon, itong Blue Ribbon. No? Pero ang pinakamahalaga dyan ay yung ombudsman. Sino ba ang kakasuhan ng ombudsman? Nakausap ko kasi a week ago si former Senate President Drilon. Ang sabi niya, medyo ang bilis kasi ng gobyernong magpromisa. Hindi ganun kadali with our weak judicial system. Hindi ganun kadaling magkaso at magpakulong. No, kaya sabi nga niya kung siya ang hininga ng advice, sasabihin niya ay medyo i-adjust yung mga target dahil hindi ganun kadali with our weak judicial system. Oo, pero oo. kailangan this month or at the most next month ay masimula na yung ganyang klaseng proseso. At mukhang yun lang inahabol nitong Blue Ribbon at saka yung ombudsman. Dahil yung ICI, hindi mo na alam kung ano nangyari. Mag-isa Wala na lang na yung quorum Correct, Wala correct, na. Correct. Pero hindi rin kaya po pwedeng ma-interpret ito na bilang, naalala ko kasi sinabi ni Pangulong Marcos magsasampa tayo ng kaso kung ironclad na ang ating mga ebidensya. So ganitong medyo petiks-petiks, lemya-lemya, hindi kaya ibig sabihin ay mahina o wala talagang ebidensya?
Well, posible 'yon, no? Posible 'yon. Halimbawa, yung mga testimony ni Saldico na very compelling, hindi siya tatayo sa korte dahil wala namang official affidavit at saka wala siya rito. Si Gutesa naman, missing pa rin hanggang ngayon. So, yung mga ganun ba, medyo kulang 'yon. Pero mukhang itong mga hawak ng Blue Ribbon, solido naman yung kanilang testimony. Dahil sila mismo ang nagsabi na dinala namin itong ganitong karaming daang-daang milyon at even billions sa ganitong mga tao sa gobyerno. No, kaya medyo solido 'yon. At mukhang meron namang corroboration, no? May-imagine mo ba, Doris, gaano karami ang 8 bilyon? Sabi nga ni Yusek Bernardo, ang gamit nila ay armored truck. Armored truck. Wow. No, ilang beses nag-deliver gamit ang armored truck. Ganon katindi itong korupsyon na ito. Ganon karami yung mga ninakaw. Hindi, pero ang solido naman yung kanilang ebidensya. pero Secretary, how high do you think does this go? Ibig sabihin hanggang saan na masasatisfy yung tao na oo nga talaga inaaksyonan ninyo. So ang susunod na tanong, Kaninong how ulo? high does it go? Hanggang saan yung pinakamataas nito? Well, hindi natin sigurado, no? Pero dating Senate President involved eh. 'Di ba? Kaya nga ipapatawag today yung si Ngu, yung businessman. Maynard Ngu. Sabi ni Bernardo, binigyan niya ng pera para kay Senate President Chis Escudero. Medyo mataas yun. No? Yun sa rank of succession, number 3 yun after the Vice President. No? Tapos marami pang mga senador na binanggit si Yusek Bernardo, mismo isang cabinet secretary, undersecretary niya sa DepEd. No? At marami pa siyang mga senador na binanggit. Mismo yung kanyang former boss, si DPWH Secretary Mark Villar, na ngayon ay senador na. Mismo yung kanyang close friend, katulad ni Jingo Estrada, binanggit niya. So, pagbigay ng witness protection sa kanila ay mukhang mahalagang elemento para dito sa kanilang pagtestigo. No? Kaya medyo mataas ang aabutin nitong mga investigasyon na ito. Siguro several senators, several congressmen, maraming mga kontraktor at DPWH officials, at posible ay mga cabinet secretary themselves, katulad ni Bonoan, katulad ni Secretary Angara. Posible, ha? Dahil sila yung mga nabanggit eh. Pero sa lahat ng pagmumuestra ng kung hanggang kaninong ulo ang dapat managot, matagpas. Oo. After that, ano na mangyayari? O sige, napakulong. Natanggal sa pwesto. Asan pa rin yung accountability nung iba pang gumawa nitong napakalaking eskandalo at pagnanakaw na ito? Di umano. Well, tingin ko magpapatuloy yon. Magpapatuloy yon, no? At hindi lang yon. Kailangan meron silang gawing reforma. Di ba? Hindi pwedeng magpakulong lang sila, magsampa ng kaso at bawiin yung mga ninakaw. Halimbawa, si Yusek Bernardo magsosoli ng 1 bilyon. Oo. Di ba? Imaginein mo, magsosoli ka ng 1 bilyon, magkano pa yung natira sa kanya? Hindi natin alam. Pero the very fact na magsosoli siya ng 1 bilyon, ibig sabihin ay mas malaki yung kanyang mga kinulimbat dito sa ating mga proyekto. No? Kaya, pero yung mga iba pa, tingin ko magpapatuloy yan. Magpapatuloy ang mga kaso na yan. Lalo na kung meron pa silang makukuhang ibang mga witnesses. Pero mas mahalaga, Doris, ay gumawa ng reforma para ito ay hindi na mangyari. Tama. Okay. So, Yun yung mahalaga. Tama. Secretary, yung presidente, ano din siya, hard-pressed din siya to do more. Kasi negative partner yung kanyang Sad-sad eh. ano approval rating ba yun o pati trust rating? Negative siya eh. So kailangan talaga niyang magpakitang gilas. Kumbaga kailangan ng dagdagan yung effort. Tingnan mo yung ICI, parang pinabayaan na. Parang in limbo. Kaya nga. Ikaw naman nag-create nun. Bakit ganun ngayon ang reaksyon na parang malabnaw na? Kailangan Diba? bumawi. Ayun. Oo. Tama yun, Alvin, no? Dahil hindi mo naman kinakailangan maging matalino katulad ni Doris, no? Para maunawaan na bumababa yung kanyang approval rating dahil dito sa wala pang nakukulong, kaunti pa lang ang nakakasuhan, no? At idinidikit sa kanya na ito ay mga dati niyang tao.
So kailangan talaga makapag-dissociate siya at makasuhan ng mabilis at makulong at mabawi yung bahagi ng ninakaw. Halimbawa, sinasabi ng gobyerno, bilyon-bilyon na yung mga bank accounts na na-freeze nila. No? Madadagdagan pa yan, sigurado ko. Pero kailangan merong makitang konkreto ang tao para medyo mabawasan yung kanilang galit na tumatama mismo sa presidente. Dahil hindi ma-distinguish ng mga mamamayan yung, ito ay korte, ito ay ombudsman, ito ay executive. Ang tingin ng gobyerno sa kanila, isang gobyerno yan. No, dahil sinasabi kasi ni Yusek Claire Castro, teka, iba yung ombudsman eh. No, ibang pareho proseso lang yun. Sa tingin ng ng ordinaryong tao, isa lang yan, Isa gobyerno lang. yan. Oo. Yes, correct, Hindi correct. nila No? nadidistinguish. Kaya, kailangan, anong sabi ni Doris? Pugutan ng ulo? Tagpasin. Tagpasin. Oo, tapasin. Nakakatakot naman to si Doris. Magsalita. Kailangan talaga, may makitang matagpas. No? Yun ang kulang eh. Tapos nagpromisa sila last year. Hindi na yan makakapaghintay next year. Dapat may mangyari nitong buwan na ito at saka next month. Mukhang yun ang hinahabol nila. At mukhang explosive itong Blue Ribbon today. No, dahil nga doon sa ganung klaseng konteksto at masabi ni Senator Ping Lacson, may mga bago siyang testigo. Yun No? na nga eh. Kaya Yun yun na nga. ang susunod na kabanata Yeah. dito sa mini-series ng Philippine Politics. Yun, no? Magabang kami kagaya mo, Secretary Ronald. Mabuhay ka at happy Monday po, sir. Maraming Thank salamat. you. As always, 4 alas kada Sabado. Yung pinaplug ko palagi. Oras, Happy oras. Monday, Doris, Alvin. No? Alauna imedya. Wala Alauna pa imedya ba, Sek? Alauna imedya? Ano, no? Alauna imedya? Yung programa nyo. Yes, Sabado. Alauna Sabado. imedya hanggang alas 3 Sabado. Ayan. Senator Ping Lacson ang aming bisita. Kaya nga. Kita mo na. Thank you, Sek. Mabuhay ka. Salamat. Salamat.